So mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is January 5, 2026 at yung ngayon ay papunta dito yan sa may Sun Residences sa Tawatua, Sesmania Boulevard, Santa Teresa, Santa Mesa Heights, Quezon City, at dadalhin po natin yan sa may BP International Hotel, Natividad Almeida Lopez Street, Barangay 659, Ermita, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo ang mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon, sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Sabi po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila.
Nag-fiesta pala sa ano, sa amin. Ayan, hindi ka Chinatown. Hindi ka nag-fiesta pala sa amin, ha? Nag-fiesta sa akin ng mga kaibigan dyan sa Chinatown. Parang kayo din ang pinili, Ilocos Norte. Ayan, dahan-dahan lang, ha? Ayan. Drink responsibly, ha? Ayan. Madali ako nag-kilawin sa kinapaitan, ha? 17 sakay, Chinese New Year. Kailan? February 17. Okay, pati sa ating mga Chinoy, at ito na ang Miro ng Bayan. Nasa barangay San Antonio, Parañaque City. Sinong Sherwin? Please come in. Ito text na lang ni Mami sa'yo. Thank you, Manny. Hanggang ngayon, nakapagdala ng mga rock fall event ayon sa Vivox. Ang ating resident volcanologist. Alang gatos. Patuloy pa rin na ang pinapakita ang mataas na aktibidad ng bulkan na Bayon batay sa monitoring ng Vivox na kapagdala ng 44 na rockfall events sa bulkan na Bayon at isang volcanic earthquake. Ang kita ko naman hindi na hinita o hindi parang may nagbabaga yung pinakabuhaga ng bulkan na Bayon. Hindi ka nakita dahil sa natasang baya ng mga ulam ang buhaga ng bulkan. Aabot naman sa 288 na tonelada ng sulfur dioxide o azufre ang patuloy na ibinubugag ng bulkan na Mayon. Napapansin naman ang ibinubugag na pinig ng Mayon sa may bahagi ng paligid lamang itong Mayon. At sa kabila nito, nakataas pa rin ang alert level 2 sa bulkan Mayon at patuloy na inaabisuhan ang publiko na iwasan ang pagpasok sa 6 kilometer permanent danger zone. Ako sa Aragdas sa Jeremy sa Paradyo TV WB. Dapat po. Tunay na pagbabayan! Wala ang personalan! Nasa linya natin, Caloocan City Representative Edgay Erice, Housing of Deputy Minority Leader. Mga magandang baga, si Leader sa Kasikati. Ay, magandang umaga. Ongoing ngayon sa palasyo, itong nakadagdag pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2026 General Appropriations Act. Pero kayo mo nakaabang na kung PBB ito yung ilang questionable na mga program na line item dyan, tsaka yung ibang mga ano po ba ito na 200 billion pesos mahigit. Bakit Kasi maliwanag naman doon mismo sa isang opinion ng ating isang ex-grados or suprema sa Senado, sinabi niya, all program appropriations are unconstitutional. Ito pong ang program ba, hindi po ba ito nabusisi ng deliberasyon? Nabusisi at kaya nga po ang aking pagkira doon, kung ako'y nag-explain na ako po na negative sa isang 2026 budget, maayos na sana, malayo ang kurap na budget ng maraming 10 taon, at yan ay pinusisi namin. Kung makalusot man yan, mas madali lang mapantayan ng oversight committee sa implementation. Kaya lang, bakit sa politics naman ang ulo, bakit pinasok pa rin yung unprogrammed appropriations? Di ba yung unprogram naging lugar ng korupsyon sa flood control projects nung kinuha yung ibang mga pondo? Yes, kasi nga, anong nangyayari? At isa pang masamang nangyayari, yung mga mandatory expenditures doon nilalagay.
sa program funds, yung mga retirement gratuity ng mga teachers, discount salary ng mga teachers, pati yung mga share ng mga local government sa national taxes, yun yung inilagay. Samantalang ang program appropriation, walang sigurado ano, so, Yun nga eh. either utang, kasama ng imbestasyon sa utang, either savings na hindi pa naman natin malalaman kung ano talaga yung may savings, mga doon yung taxes. Matagal din ang proseso ng pagpapataw ng additional na buwis. So, ano ibig sabihin? Pag hindi nakakuha yung mandatory obligation sa mga teachers, sa local government, isusubain ang gobyerno. So, yun nga yung gusto ko ipaliwanag sa publiko. Pag sinabi ang program, hindi ito kasama sa mga nakoleksyon na quiz dapat. Diba? Dahil wala ang program nga eh. Oo, tama. Kaya nga, hanggang ngayon, yung 6.7 trillion na ating budget, 5.1 trillion lang yung talagang revenue target. Yung 1.6 trillion, utangin pa yun. Tapos magdadagdag pa ngayon ng 243 billion na hindi rin alam kung saan. So, ano na ngayon, dahil ekonomiya, baka yung 5.1 trillion na target na revenue, baka hindi pa ma-realize. So, sa kabila ng inyong panawagan, ibito ito ng Pangulong Bongbong Marcos, pinirmahan pa rin niya itong budget. Anong action ninyo? So, hinahanda na namin, we're actually preparing for the petition for the Supreme Court. Hintayin lang namin na mapirmahan niya at makita kung ano yung mga pinito niya o kung wala siyang pinito. Yun yung ating pakailan. For once and for all, para mapuntukan na to. At magkaroon na ng decision ng Supreme Court regarding program appropriation. Yes, yung masama ng sa paningin ng mamamayan, yung source of corruption na pondo ay napanatili sa budget. At ipapautang pa. Congressman, yung gusto ko rin po malaman, halimbawa po, ito ay binito ng Pangulo. Dito po ba yung at program funds lamang o yung budget as a whole? Yes, yung line item, kaya malakas naman ang presensya ng Pilipinas. Unlike sa ibang bansa, for example sa US, hindi pwedeng, tayo pwede line item dito. Mamili doon. Oo, mamili doon. So, so nangyari sa 2025, pinito niya yung 26 billion. Isalti ko. Nagtatanong, bakit hindi yan 26 billion lang, samantalang sinabi niya, pinag-aralan niya mabuti, hindi niya nakita yung mga ghost projects doon. Hindi niya nakita yung maraming mga questionable na items doon. So, yun, sinabi niya, pinag-aralan niya ulit, sana makita niya. Kung sinabi po na mas people-centered ito, transparent, bakit nagkaroon pa rin po ng mga ganyang program funds itong 2026 budget congress? Ay, ganyan nga. Kami, kasama ko yung ilang miyembro ng Liberal Party, mga bayan, mga bayan, hindi nga pupunta ng pagpun sa budget. Sa dahilan nga ito sa bansa. Ako, hindi yung particular na, yung iba kasi, yung iba naman kasi mga punto na pinagpasyon. Siyempre, ano yan yan ay majority decision. So, majority decision, whether we like it or not, kailangan natin sumunod. Pero ito, it's a question of constitutionality, kaya kailangan talaga i-handling sa Congress. Bakit po ito unconstitutional sa tingin ninyo? Kasi maliwanag naman ang dapat lahat ng budget of expenditures may katapat na source of financing o revenue. Itong unprogram funds, walang katapat na source of revenue. Yung iba pong mga kongresista, particular na si Representative Leviste, pinagpasyon din po yung iba pang mga budget like yung MOOE. Ano po ang inyong pananaw tungkol dito? Alam mo, pinapaliwan ko nga si Congress na Leviste dahil bago pa lang sa sigurang hindi ko masyado nagtawaan na he should choose his battles. May battle pa siya sa capital fight. Itong sa MOE ng mga congressman. For example, in my case, sabi ko, kaya mo i-justify lahat yan. Kaya nang kahit i-audit ako, baka makita nila na gipit na gipit tayo ang mga binibigay sa atin sa MOE. Gipit na gipit. Kasi we're maintaining offices
sa aming mga district, dahil sa opisina ko, dito ako sa district office ngayon, ang aking payroll dito mga around 600,000 naman. So mga 7.8 million a year yung gastos. So kinukuha yan. Sino po? Ay, diretso pa po. Papasok po dito. Papasok dito. Opo. Yung dalawang opisina namin, sa office pa dito rin kinukuha. Travel, gasoline, mga stock ko lahat, dito rin kinukuha lahat yan. Yun lang po sa may entrance sa corner. Ay, sa kaliwa. Yung scouts. Ah, ito. Diyan lang po. Pwede na po dito? Sige po. Salamat po. Ay, pa-check po, grab pay po. Opo. Sige po. Ingat. God bless po. Double check din ang gamit. Ingat po. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po muna po. Samantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.